your eye, you look away when you pretend not to care. I like the timbals on the corner, the smell that you wear. I like you more than people will always judge you no matter what you are, who you are, what you do, successful ka man o hindi. Wala na yatang nakakatakas sa sistema na ganun, no? So, what you need to do is do what makes you happy and don't care about anyone. Alam mo, isa sa natutunan ko, people will always judge you no matter what you are, who you are, what you do, successful ka man o hindi. Wala na yatang nakakatakas sa sistema na ganun, no? So, what you need to do is do what makes you happy and don't care about anyone. Ano daw ba yung main reason ng madalas na hiwalayan na magkakarelasyon? Hindi naman yung misunderstanding kasi dumarating talaga sa point na ganyan. At lalong-lalong hindi rin naman yung financial problem. Kasi yun, madali rin lang naman solusyonan. Madami na akong nakausap, nakakwentuhan na couples na nagkahiwalay because of that reason. Alam niyo ba kung ano yung reason na yun? Yung pagiging mapaganap. Yung hindi marunong makontento kung ano lang yung kaya ibigay ng partner nila. Ang masaklap kaya nagkakahiwalay, yung hinahanap na kakulangan, sa iba hinahanap. Sa halip na intindihin, sa halip na unawain, o kaya ipunan kung ano man yung mga pagkukulang ang ginagawa, hinahanap sa iba. Ito is all about all gender, in general. Hindi lang babae, hindi lang lalaki. Sa lahat ng magkakapartner. Yan yung madalas na nagiging reason ng hiwalayan. Yung hindi marunong makontento sa karelasyon nila. Yung palaging merong hinahanap, yung palaging merong kulang. Hindi mo ba naisip na hindi ka rin kumpleto? Na baka may kulang ka din, pero inuunawa ka lang yung kapartner mo. Kasi ayaw niya na magkasira yung relasyon niyo. Pero ikaw, ang ginagawa mo, naghahanap ka ng iba na magpupuno ng kakulangan na hinahanap mo. So, in that case, hindi talaga totoo yung pagmamahal mo. Kasi kung mahal mo talaga yung isang tao, kung ano lang yung meron siya, dapat makontento ka. Hindi mo nahahanapin kung ano yung wala siya. At hindi mo na ipipilit na magkaroon siya nung hinahanap mo dahil napaka-imposible siguro na maibigay pa niya yun dahil kung meron siya noon in the first place, hindi mo nahanapin sa iba. Alam niyo ba kung ano ang pinakamabilis lumipad na bagay sa ating mundo? Na kaya kang abutan sa loob ng wala pang isang segundo. At meron din itong kakaibang tunog. Sa mundong puno ng hiwaga at kagilagilalas ng mga nilalang, may isang nilalang na matagal na nating nakikita. Pero hindi natin alam na ito ang pinakamabilis na lumilipad na bagay. Ayon sa mga eksperto, kapag hinabol ka nito, ay wala ka nang magagawa, kundi ang tanggapin ang katotohanan na wala na, finish na. Sa bilis na umaabot hanggang 389 km bawat oras, wala pang ibang bagay ang nakakapantay sa kanya. Sa buong mundo, kinikilala ang kahusayan at bilis nito, isang tunay na himala ng kalikasan na dapat nating ipagmalaki. At ito na nga, ipapakilala ko na ang bagay na ito. Ito na siya, ha! Kanina pa kita inuutusan dyan! Puro ka na lang yung... Sa bandang huli, stainless na planggana lang pala ang bagay na ito. Pero legit ang bilis.
Siya na po dito nga ubing no kape man siya pre. Pagbantayan may ni Grace. Yung parcel, abot na! Sabi! Kung sabo ka mo order mo, kagalong black! Sunod di mo order, ayaw mag-order, walang black ha! Hindi masama ang maging mabait at mapagbigay sa kapwa mo. Pero hanggat maaari, magtira ka para sa sarili mo. At ilugar din ang pagiging mabait mo. Dahil darating ang araw, kung sino pa yung tinulungan mo, sila pa yung unang makakalimot sa iyo. Tandaan mo, huwag masyadong mabait sa iyong kapwa, kahit pa sa kadugo mo. Kasi minsan, ibinigay mo na nga ang lahat, mapagsabihan mo lang, masama ka na para sa kanila. At lahat ng kabutihan mo, wala na yang kwenta para sa kanila. Hindi masama ang maging mabait at mapagbigay sa kapwa mo. Pero hanggat maaari, magtira ka para sa sarili mo. At ilugar din ang pagiging mabait mo. Dahil darating ang araw, kung sino pa yung tinulungan mo, sila pa yung unang makakalimot sa iyo. Tandaan mo, huwag masyadong mabait sa iyong kapwa, kahit pa sa kadugo mo. Kasi minsan, ibinigay mo na nga ang lahat, mapagsabihan mo lang, masama ka na para sa kanila. At lahat ng kabutihan mo, wala na yang kwenta para sa kanila. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko